Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, ako po si Adrian, 22 years old, at nais ko pong ibahagi ang kakaibang kwento ng pag-ibig na bumagos sa buhay ko. Hindi ito ordinaryong kwento. Hindi rin ito madaling tanggapin ng lahat. Pero ito ang kwento ng puso ko. At sana sa pagbabahagi ko sa inyo, may makaka-relate at matuto rin. Noong college po ako, simple lang ang mundo ko. Mas gusto kong nasa library, nagbabasa, kaysa crowded. Tahimik akong tao, hindi pala barkada. Pero isang araw, sa hindi ko inaasahan, nagbago ang lahat. Nagpa-practice noon ang varsity team sa gym. Dahil malapit ang library sa court, napadpad ako roon. Doon ko unang nakita si Marco. Siya ang star player ng team. Matangkad, maangas tignan, pero may ngiting parang nakakahawa. Habang tumatakbo siya sa court, hawak ang bola at tumira para sa 3 points, hindi ko alam kung bakit ako napatitik. Parang bigla akong kinabahan. Parang may dumaan na kuryente sa katawan ko. At doon nagsimula ang lahat, Kuya Pam. Hindi ko kayang lumapit. Hindi ko kayang ipakita sa lahat ang nararamdaman ko. Natatakot ako. Baka pagtawanan lang nila. Baka lalo akong pandirihan. Kaya nagsimula akong magsulat ng mga simpleng liham para kay Marco. Katulad ng good luck sa game, congrats sa panalo, alagaan mo rin ang sarili mo. Minsan, may mga halong biro. Ang yabang mo kanina sa court, pero bagay naman. Isinisiksik ko ito sa locker niya kapag walang nakakakita. Hindi ko alam kung nababasa niya o tinatapon lang. Pero sapat na sa akin na mailabas ang nararamdaman ko kahit sa papel lang. Isang gabi, Kuya Pam, habang naglalagay ako ng sobre sa bag niya, bigla siyang dumating. Para akong nanigas. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Nahuli niya ako. Hawak niya ang sulat. Inaasahan ko ang pagtawag niya. O baka insultihin ako. Pero hindi. Ngumiti lang siya. So ikaw pala yung nagsusulat sa akin. Hindi ako nakatingin. Pero sa halip na lumayo, umupo siya sa tabi ko. Salamat ha. Hindi ko alam na may taong nagmamasakit pala sa akin ng ganito. Ang nakangiti niyang sabi, Kuya Pam. At doon nagsimula ang kwento namin. Mula noon, hindi na lihim si Marco sa akin. Hindi na rin ako lihim sa kanya. Madalas niya akong yayain kumain pagkatapos ng practice. Minsan, sabay kaming uuwi, naglalakad sa ilalim ng ilaw ng poste. Adrian, tahimik mo palagi. Pero
kapag nagsusulat ka, ang dami mong sinasabi. Biro niya naman sa akin. Napatawa ako. At sa tawanan namin iyon, naramdaman kong unti-unti na akong nahuhulog ng tuluyan. May isang gabi pa nga na bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Walang salita, walang paliwanag, pero sapat na iyon para iparamdam niya na hindi lang ako ang nakakaramdam. Pero Kuya Pam, hindi palaging masaya. Dumating din ang selos. Minsan nakikita ko siyang laging may kausap na babae sa bleachers. Si Mia, kaklase niya. Palaging nakatawa, palaging nakadikit. Isang araw, hindi ko napigilan, Kuya Pam. Marco, bakit ba siya lagi ang kasama mo? Ako ba? Wala lang? Nagulat siya sa tono ko, Kuya Pam. Wala lang yun, Adrian. Kaibigan ko lang siya. Paliwanag niya. Pero sa puso ko, hindi ko matanggap. Kaya nag-walk out ako. Ilang araw kaming hindi nag-usap. At sa mga gabing iyon, ang sakit parang mawala siya sa akin. Hanggang isang araw, may iniwan siyang bola sa labas ng dorm ko. Nakasulat sa itim na marker. Sorry, hindi kita huli. Ikaw ang una. Nang nabasa ko iyon, naiyak ako. At doon kami nagkabati. Dumating ang mga bulong-bulungan, may mga teammates si Marco na nagtanong. May iba pang nagsabi, Bro, seryoso ka ba? Lalaki ka. Pero lalaki rin ang gusto mo. Nakakahiya ka. Masakit, Kuya Pam, marinig. Pero mas masakit para sa akin na siya ang tinutulungan nila. Ayoko sanang masira ang pangalan niya. Pero isang gabi, siya mismo ang nagsabi sa akin, Adrian, wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ikaw ang pipiliin ko. Ikaw ang mahal ko. At doon ko nakita ang tapang niya. Dumating ang championship, Kuya Pam. Puno ang gym. Lahat nakatutok sa laban. Ako naman, nasa gilid, bit-bit ang maliit na karton na may nakasulat. Go Marco, MVP ng puso ko. Nakita niya iyon at ngumiti siya. Sa huling segundo ng laban, tabla ang score. Tumalon siya, hawak ang bola. At na-shoot niya ang winning point. Panalo ang team. Pero higit pa sa tropeyo, ang panalo ko ay tumakbo siya sa akin. Sa gitna ng sigawan ng tao at hinawakan niya ang kamay ko. Sa harap ng lahat, walang takot, walang hiya. Ngayon ilang taon na ang lumipas. Siya pa rin ang Marco na minahal ko. Ako pa rin ang Adrian na nagsusulat ng sulat. Pero hindi para sa locker niya. Ngayon, sinusulat ko ito para ikwento ang pag-ibig namin. Hindi kami perpekto, Kuya Pam. May tampuhan, may selos, may luha, pero sa huli, kami pa rin. At sa bawat tira niya sa court, at sa bawat tibok ng puso ko, alam kong hindi lang ako ang nanalo ng MVP. Kundi ako ang nanalo ng pinaka-importanteng trophy sa buhay ko, ang pagmamahal ni Marco. Kuya Pam, hanggang dito na lang ang love story ko. At sana'y kapulutan nila ito ng aral at kahit papaano nagbigay ako ng inspirasyon para sa kanila.
lubos na gumagalang, Adrian. Alright, at doon nga nagtatapos ang ating kwento na ipinadala at iniliam sa atin ni Adrian. So maraming salamat Adrian at Marcos sa napakagandang love story niyo. Actually hindi ito yung totoong pangalan nila, so pinapahide lang nila, so pinalitan ko ng username na Adrian at Marco. So ipopromote ko na lang din yung bagong kwento natin na series na merong 30 chapters or yes, episodes. So ongoing yun. Kung gusto nyong mapakinggan ang kwento nila Lucas at Marco, bisitahin nyo lang yung channel ko. Andun sa playlist yung Bawal Pero Tayo. Yun, pakinggan nyo to guys, ongoing yun. Pinapalit-palitan ko lang pag nag-upload ako ng ganitong MTM stories. At pag hindi, yun ang ina-upload ko. So nasa ano na tayo, Kabanata 7. So ongoing nun, susunod nun is yung Kabanata 8. Abangan nyo guys, okay? So maraming salamat ulit sa ating sender. Sa isang kakaibang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang lihim na sulat at nauwi sa isang tunay na pagmamahalan. At kung nagustuhan nyo ang kwento, please like, comment, and share na rin sa inyong mga social media accounts dito sa YouTube para malaking tulong para mag-grow yung channel natin. At sa mga bago na viewers natin, sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click na notification bell para updated kayo sa vlog stories natin everyday. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ito muli ang inyong Kuya Pam na nagsasabi na ang bawat kwento ng pag-ibig ay may boses at espasyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ito muli si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. Have a good day and bye-bye.